Inihain ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang House Resolution No. 911 para hikayatin ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa pag-hosting ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at iba pang related meetings sa susunod na taon. 17.496 billion pesos ang nakalaang pondo para sa event sa 2026 General Appropriations Act. 5.4 billion pesos naman sa pambansang pondo noong 2025 o may kabuuang halaga na 22.9 billion pesos. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat ang Office of the President sa pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs at iba pang kinauukulang ahensya na magsagawa ng pagrepaso sa appropriations o alokasyon ng pondo sa Philippine hosting at chairmanship ng 2026 ASEAN Summit. Gayun din ang mag-adapt ng mga hakbang upang mabawasan at limitahan ang gastos sa hindi higit sa 10 bilyong piso para makatipid ng mahigit 12 bilyong piso. Ito ay upang mailaan ang kinakailangang pondo sa pagkakaloob ng tulong para sa mga apektadong sektor ng lubhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, umaapela naman sa House of Representatives si PPP Party List Representative Harold Duterte, pinsan ni Vice President Sara Duterte, na ituon ang pansin sa kinaharap na krisis ng bansa at hindi sa politika. Anya, dapat manaigang kapulungan sa pagkakahati-hati at katawanin ang taong bayan. Ang dapat din anyang hilingin sa pamahalaan ay konkreto, agaran at epektibong aksyon para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, matiyak ang supply ng enerhiya, protektahan ang overseas Filipino workers at maiwasan ang paglala ng krisis na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain sa bansa. Hindi rin anya ito ang panahon ng distraction kundi ng aksyon. Tugon naman ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, kung may krisis sa presyo, may tugon ang Kamara. Kung may tanong sa pananagutan, may proseso rin ng Kamara at hindi ito namimili kundi pareho anya itong gagawin. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.